Ang Babadak ang pinakamataas sa sitio sa Pilipinas na tinitira ng mahigit 1,000 tao. Yung mga tao, pag ganitong oras na, nandun na sa kanilang mga taniman. Tulad nito, 4 na kilometro na lang ang layo nito mula sa summit ng Mount Pulag, kaya naman ramdam dito ang sagad sa butong lamig na kung minsan ay nakakaranas ng pagyeyelo. Yung mga kape, pag halimbawang naiwan mo lang ng ilang minuto, ay magiging instant iced coffee na dahil nga sa lamig netong panahon. Higit sa 1 kilometro ang taas nito kumpara sa Baguio City, kaya naman sobrang tarik at napakadelikado ng mga kalsada paakyat dito. May nahulog na truck dyan na kargaro ng graba. Karoon ng diferensya yung differential, kaya bila na lang umatras na nahulog dyan. Sa sentro ng sitio makikita ang pinakamataas na mababang paaralan, nakakalulang mga gulayan, mga tulugan na pabago-bago ang tanawin. Wala na tayong halos makita, kahit na yung mga malalapit na building, malalapit na kabahayan ay hindi na natin matanaw dahil nga sa kapal ng fog na bumabalot dito. Sa nakakalula nitong elevation, kaya naman maaaring maranasan dito ang pagkahilo, panandali ang pagkabingi at panghihina dulot ng manipis na hangin o pagbabago ng pressure. Parang puputok yung air drums ko dahil nga sa matinding ahon na ginagawa namin ngayon. Unang beses naming nakakyat sa ganito kataas na lugar, kaya hindi namin inaasahan ang mga ganitong pangyayari sa itinuturing na pinakamataas na mataong sitio sa buong Pilipinas. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalamig dito sa kinaroroonan namin. Nasa 13 degrees Celsius yung temperatura ngayon dito. So dito nga pala, dahil nga sa pambihirang taas na itong kinaroroonan namin, kaya mas nauuna itong makasagap ng liwanag mula dito sa araw kumpara sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Napakaswerte namin na sa araw na ito, maliban sa mas maaga naming nasilayan ng araw ay kapansin-pansin din ang kakaunting dami ng ulap, dahilan para makita ang mga kabundukang nasasakop ng Cordillera. Kita din namin ng klaro mula dito ang lungsod ng Baguio, Atok at ilan pang kabayanan na nandito lang sa paanan ng kabundukan. Dahil nga sa taas na itong lugar, madalas dito inuulan, foggy, at kung minsan yung mga kabundukan na yan, natatabunan yan ng ulap. So ngayon, kitang-kita po natin ng klaro, umaga pa lang, itong mga kabundukan dito sa Cordillera. Nasa 500 pesos kada tao ang madalas na singilan sa mga ganitong homestay. At ang maganda dito, may kasama ng native na kape, libre na, unlimited pa. Check-in, alas 2, check-out, alas 12. Ito yung kwarto. May mga double deck. At dito, makikita natin yung view. Tanaw itong kalsada at yung mga kabahayan sa baba. Mapapansin nyo, walang aircon, walang electric fan dahil nga sa hindi na natin kakailanganin yon. Yung kailangan namin dito, heater. Matinding hamon sa mga ganitong lugar ang maligo ng maaga. Buti na lamang at pinagamit sa amin itong kakaibang heater na kayang painitin ang isang balde ng tubig sa loob lamang ng 5 minuto. Paalala sa amin nung caretaker na itong homestay na dapat daw ay ilublog muna itong coil o itong dulo nitong saksakan dito sa tubig bago isaksak dito sa kuryente. Kasi pag halimbawang masaksak to na wala sa tubig, masisira daw to. Gawa sa hard deflex at pinagbuhol-buhol na wire itong heater. At dahil nga sa unang beses kong nakakita ng tulad nito, kaya talaga namang napahanga ko sa simple ngunit napaka-importanting bagay. Mabibili daw mga ganitong heater sa mga palengke dito sa Benguet. So maliligo muna ako, pagkatapos iikutin natin itong babala. Sa baba lang netong Mian Homestay ay makikita ang isang malaking tindahan na nagsisilbi na ring hardware at grocery na pinagbibilhan ng mga pangunahing pangangailangan ng mga taga rito. Ito galing sa Luzon, yung barangay, pinakamalayong barangay ng Kabayan. Rice din ito, healthy food. 130 lang, 1 kilo. Pero mahahalo mo yan sa 15 kilos na white rice. 290 lang ang 1 kilo. Kaya 45 tong kalahati. Dahil nga sa local source lang ang ilan sa mga produktong binebenta dito, kaya kapansin-pansin ang mababang presyo kumpara sa mga produktong nabibili sa palengke.
dito na rin mabibili ang mga ready-to-wear items tulad ng mga jacket. So napansin ko nga din pala kanina na sobrang lamig. Ewan ko kung yun na yung pinakamalamig pero umaabot na ng 13 degrees Celsius. Ngayon, buwan ang pinakamainit dito. April, June. Umaabot ba ng anong degrees Celsius yung pinakamalamig naman? Nagsi 0 degrees. Ano yun, nagyayelo na? Oo, nagyayelo yun. Pag hindi mahangin. Pag malamig na hindi mahangin, nagyayelo. Sino ba naman ang hindi gaganahang magtrabaho pag ganito kalamig yung panahon at ganito kaganda yung matatanaw mo dito sa taniman? Sakto, may naabutan po tayo dito mga nag-harvest ng carrots. Maliban sa nakakalulang tanawin na karaniwan lang nating nakikita sa mga sikat na palabas, ay napansin din namin dito ang sobrang dami ng carrots na hinayaan na lang mabulok sa mga taniman. Hala! Ano to sir? Reject na? Reject na po yan, sir. Yan pag na-over kasi yan, sir. Ganyan na, sir. Parang kamay, oh. Tingnan nyo naman. So, yung mga ganito na may mga sanga-sanga na, reject na. Opo, sir. Yung mga ganito, bakit na reject? May tama po yan, sir. May ito, malaki na yung kahoy. At saka yung iba, bitak na. Pag nasosobrahan sa araw, ganon? Oo, sa buwan. Sa Ganun. buwan? Opo. Bakit nasosobrahan? Pag bumaba yung presyo, hindi mo na anihin. Tumas yung presyo, saka aanihin na. Kaya lang marami yung nasasayang din. Opo, opo. Parang ganun din. Pero pag mga ganito, sir, hindi nyo napupulutin. Opo, pangpataba na po ng lupa. Yung mga alagang baboy, kumakain ba ng carrots? Opo, pero wala masyadong alagang baboy dito. Masyadong malamig. Masakit mang tingnan na ganito kadami ang nasasayang. Wala naman silang ibang magagawa dahil nga sa mahal ng magagastos sa paghahakot pababa. Yung mga ganitong carrots daw ay mabibili na lang ng 2 piso kada kilo. Bayanihan po yung pag-harvest namin. Ano yun, walang sahod? Wala po. Tulong-tulungan na lang. Pag sila rin ang nag-harvest, tutulong naman yung iba. Nakita nyo naman kung gaano kataas etong eskwelahan. Ayan o, 7,748 feet above sea level. Ganun kataas yung elevation netong eskwelahan. Grabe. At dahil nga sa pambihirang elevation netong eskwelahan, kaya nabansagan din itong pinakamataas na mababang paaralan sa buong Pilipinas. Elementary school. Yon. Ito po yung Mount Pulag Elementary School na nandito sa Babalak, Basyoy, Kabayan, Benguet. Ano po ba yung tamang pagbigkas ng pangalan netong lugar? Babalak or Babadak? Pag Kalangoya kasi Babalak, pero pag kami na Ibaloy kasi ako is Babadak. Yung dialect. Pero parang tama yon. Tama naman. Pag Ibaloy ang magbigkas, Babadak ang sabi namin. Pero sila, kasi Kalangoya sila, Babalak. Isa sa mga hindi malilimutang karanasan ang magmaneho pakyat sa ganito kataas na lugar. Kaya naman mula sa panan netong Mount Pulag ay papakita namin sa inyo ang mga madadaan ng kalsada bago marating ang sitio ng Babalak o Babadak sa salitang Ibaloy. Dito nga pala sa baba, dito sa may Ambangeg, makikita itong mga signage kung saan yung direction papunta sa Mount Pulag. So dito tayo dadaan paakyat doon at ito naman yung kalsada papunta sa iba pang bayan na nandito sa Cordillera. So dito nga pala mapapansin po natin yung mga nagkalat na mga ganitong signage, itong mga medical clinic at itong mga clinic na nandito lang sa gilid ng kalsada. Dahil nga sa isa sa mga requirements para makaakyat dun sa Mount Pulag ay yung medical certificate. Dapat kasi masigurado na wala tayong problema sa kalusugan bago umakyat dun sa bundok para walang maging problema dun sa taas. Sakay ng mga motor nila Sir Rene at Sir Rodent ay ating tatahakin ang palikulikong kalsada paakyat sa sitio.
Sakto namang papabuhos ng malakas na ulan kaya mukhang matinding hamon ang umakyat gamit ang mga ganitong sasakyan. Kahit na hindi natin makita ng klaro yung tuktok, ramdam po natin kung gaano katarik yung mga kalsada. Dahil nga sa malayo pa lang, rinig na natin yung mga ugong ng truck na talaga namang todo yung makina para makaakyat sila sa mga matatarik na kalsada. Tulad doon sa nakita natin sa drone shot. Kita nyo naman kung gaano kaiksi yung kalsada dito. Yung truck sakto lang doon sa lapad ng kalsada kaya madalas talaga dito may nagkakasalubong na sasakyan. Parang puputok yung air drums ko dahil nga sa matinding ahon na ginagawa namin ngayon. So sakto, may nabutan tayo ditong eksena na dalawang truck na magkakasalubong. Ayan. So para makadaan yung isa ay kailangang tumigil ng isang truck. Paano na lang talaga kung halimbawang hindi alam nung isang sasakyan na may sasalubong sa kanya tapos medyo mabilis pa yung takbo. Napakadelikado. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit sa mga matatalim na kurbada na itong kalsada, mapapansin natin itong concave na salamin. Madalas nating mapansin yung mga ganito sa mga tindahan, malalaking supermarket na ilan lang yung CCTV. Dito, nilagyan po nila para kahit na hindi marinig yung busina ay makikita ng mga kasalubong kung ano yung sasakyan na nandito sa kabila nitong kurbada. May nahulog na truck dyan na kargaro ng graba. Nagkaroon ng diferensya yung differential kaya bila na lang umatras sa nahulog dyan. Pag ganito sir, pag ganitong malakas yung ulan, mas delikado bang umakyat doon? Opo. Kasi madulas po yung kalsada po, sir. So nandito na po tayo sa line 10 na itong Bukod Benguet at nandun pa sa kabila yung Babalak. So itong line 10 at yung Babalak ang sisilbing boundary ng Bukod at saka Kabayan Benguet. Dalawang bayan na matatagpuan dito sa Mount Pulag. So sa kabila po yung Ifugao, yung highest point ay nasa kabila po nitong Mount Pulag. Kaya kung ano man yung mga halaman doon sa Mount Pulag, doon sa may summit, ay ganun na rin yung makikita natin dito sa nadadaanan nitong kalsada. Grabe oh, zero visibility na itong kalsada dahil sa kapal ng fog na nakabalot dito. So kailangan talaga na merong fog lamp yung mga sasakyan na dadaan dito para mapansin ng mga makakasalubong na may paparating na sasakyan. Ganito kabilis magbago yung panahon dito sa taas ng bundok. Kung kanina lang ay balot ng fog etong mga kabahayan, ngayon unti-unti nang nakiklear at makikita po nating nababalot pa ng ulap etong ilang mga kabundukan. So sa ngayon makikita po nating mas mataas yung mga kabahayan na nandito kumpara sa level ng ulap. Kaya mala sea of clouds yung tanawin sa baba.
Sa taas na abot sa 2.5 kilometro mula sa level ng dagat, ang sitio ng Babadak ay mas mababa lang ng mahigit 400 meters kumpara sa Mount Apo na may taas na abot sa halos 3 kilometro. Dahil nga sa hindi na nagkakalayo ang taas ng mga nabanggit na lugar, kaya halos magkapareho na ang temperatura at panahon na mararanasan dito. Hindi tulad sa Mount Apo, di hamak na mas matao at mas develop na ang mga komunidad na matatagpuan ilang metro lang ang layo mula sa summit ng Mount Pulag. Bagamat malapit-lapit na ang tuktok netong dinarayong bundok, mahigpit namang minomonitor ang mga turistang aakyat dito dahil sa delikado at hindi madali para sa lahat ng tao na umakyat sa ganito kataas na lugar. Kaya maliban sa mga environmental fees at pag-hire ng tour guide, ay kailangan ding magsumite ng medical certificate para masiguradong walang magiging problema ang mga aakyat sa tuktok ng Mount Pulag. Paalala lang din sa mga nagbabalak pumunta rito, mas maiging makipag-ugnayan lang sa mga otorisadong travel agency o organisasyon na lehitimong nag-ooperate para maiwasan ang aberya at maging memorable ang once-in-a-lifetime experience dito sa Mount Pulag. Halimbawa na lang kay Ma'am Mernalyn na handang umalalay mula sa transportasyon, sa pagproseso ng mga dokumento at maging guide paakyat sa tuktok ng bundok. Dahil sa taas na itong lugar o sa taas na itong gusali na kinalalagyan natin, makikita nyo dito sa baba etong mga antena na ipunesto na dahil nga sa kita natin dito. Kung halimbawa walang fog, kita natin dito yung halos lahat ng bayan na nandito sa Cordillera. Kaya ito yung nagsisilbing tower na rin para magsilbing connection o tulay para sa iba pang mga bahay na mayroong ganitong antena. Yung hindi na inaabot ng fiber, hindi na inaabot ng mga D-wire na internet, ay dito sila kumukonekta. Napakaswerte po natin, naabutan natin itong lugar ng klaro, walang fog, at naabutan naman po natin itong foggy na kondisyon.